Yes, sige. Ayan, sir. Ano po ba yung yung sa kaso ni Bongo na isinampan niyo po? Can you enlighten us para po medyo mas maliwanagan yung mga supporter po natin sa baba? Okay. Ito ay ipa-file ko sa Tuesday. Ito yung actually nilabas ko na ito noong 2018. Ganitong modus din, no? Mga overpriced projects, ghost projects na ito total nito lahat 7 billion pesos na inaward ni Duterte at Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. So nung mayor si Duterte, doon lang yung na-award yung yung mga tatay at kapatid. Tapos nung nagpresidente na, yun, lumobo na, mga bilyon na. So inabot sila ng 7 billion pesos. At ito mismo yung sinasabi ng plunder law na pagka yung pamilya mo ay nagbenepisyo illegally sa kontrata sa gobyerno ng more than 50 million pesos, yan ay plunder. Ang definition nila ng pamilya ay first degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin, asawa, magulang, kapatid, anak. So, hindi mo pwedeng sasabihin na ikaw ay wala kang kinalaman doon sa negosyo ng tatay mo o anak mo, kapatid mo. Oo. Kasi alam mo, ganun yung position niya. Nag-press con siya, sinasabi niya, grabe man loko to, grabe man loko. At Sentry, sabi niya pa Sentry, sabi niya, pwede pa rin daw siya maging complainant. Ano mas? Di ba yung sa... Kaya nga pambubudol eh. Nakita mo kung mahina-hina lang yung kapit mo sa mga sa kumaga sa kaalaman mo sa mga ganyan, madadala ka sa panloloko. Pero ganito nga, alam nyo itong CLTG, ito yung sa tatay, yung Alfrego Builders, yun yung sa anak. Itong mga ito, walang kontrata ito sa national nung hindi pa presidente si Digong. Pero nung naging presidente na, umabot ng bilyon-bilyon yung proyekto. O ngayon, tapos ganito, ang sinasabi niya, yun na nga, wala naman akong kinalaman kahit magpalit ako ng kamag-anak. Pero, di ba, ang punto rito, kung pwede yan, yung sinasabi niya, di pwede palang lahat ng mayor, gobernador, presidente, cabinet secretary, ibigay mo yung kontrata sa kapatid o tatay mo. Anyway, sasabihin mo lang naman, wala akong kinalaman dyan. Tapos na po, Tapos na. Imagine mo, di lahat na. Maipasok ko, maisingit ko. Tama ba yung porsyentong ibinalita na halos 90% ng proyekto sa Davao is kumbaga na corner ng CLTG? Yes, lalo na nung mayor si Duterte, talagang sila yung favored contractor. Kaya alam mo, mabigat ang nito, ang magiging problema niya dito pag umabot na dito pag na-file na to at na isang pato sa sandigan, mabigat ito, non-bailable yan kasi plunder. Ang problema niya kasi, yung iba, di ba may dami pa Ayun kagaya ni, kunyari, ikaw yung mayor or congressman ka, tapos yung iba, meron silang contractor na dami, pero sila rin pala yun. Di ba? Ito wala nang dami kasi tatay na Tsaka diretso, di ba? So maliwanag. Ang proof na hinahanap nila sa plunder, kung nakatanggap ka ng pera, natanggap mo yung pera. Ito, yung mismong bayad ng gobyerno sa pamilya mo, yun ang proof. Kasi nga bawal Parang binigay mo, parang ikaw yung approving authority, parang binigay mo sa tatay mo yung pera ng gobyerno. Hindi pa yan Sorry po. Speaking of yung kumbaga relasyon talaga. Tsaka yung yung mismong pangalan ng kumpanya, CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Yes. Wala nang dami-dami, rektahan na talaga.
Oo. Tsaka dun sa itong ebidensya na ibibigay namin, dokumento ito galing sa COA at DPWH. Kaya walang walang singaw. Nakuha namin yung mga kontrata, yung tatay niya mismo yung nakapirma. Tapos biruin mo joint venture ito. Supposed to be kasi wala silang lisensya na AAA. Kasi kailangan mo ng lisensyang AAA para makakuha ka ng malalaking kontrata. Opo. Class B lang yung lisensya nila. So may limit lang sila. Siguro mga 10 million, 20 million lang. Opo. Pero, the joint venture, so supposed to be, ikaw yung junior partner kasi ikaw yung mas mababa yung lisensya. Pero dun sa mga pumipirma lahat ng mga dokumento, kontrata, yung tatay ni Bongo. Kaya maliwanag to. Tapos yung isa naman, yung kapatid niya, yung Alfredo Builders. Kaya ang daming violate nito. Tapos maliwanag ang papel, ang documentary evidence. Tinataya, ano po yung assumption nyo, Sentry, na kung sakaling maipasa na natin yan, no, tapos maisampa yung kaso, kailan magkakaroon ng progress? Sabi nga ng mga abogado na nagpe-prepare nito, kompleto. Lahat nung hahanapin nung ombudsman, nandito na. So, kailangan lang nilang i-validate. Siyempre, yung COA galing sa kanila, DPWH. Then, yung payment. Opo. Kasi yung karamihan dito, by the way, hindi tapos. Hindi tapos o ghost. So, binayaran mo. Pero, hindi tapos. So, violation. Ito, kung ano yung mga issue ngayon, dito na lumalabas sa Bulacan, ganun din ang ginawa doon. Sentry, sa interview niya, Boss Mark, Sentry, sa interview niya kasi narinig ko, sabi niya, tinanong daw niya yung Diskaya, kayo ba nakipag-collab sa ko? Oo daw. Natapos nyo ba? Oo. Nagagamit? Nakapapakinabangan? Oo. Anong problema? Sabi niya kayo yun. Sa press con. Kayo yung nag-uusap. Di ba? Tapos tinanong nga niya, may tanong pa siya. Ako ba ay nag-influensya doon sa pagkakuha ng kontrata nila? Oo, ang sagot doon. Kasi hindi makukuha ng mga anak pero nung tatay at kapatid niya. Pero ang sagot niya sa sarili niya, tanong, hindi. Ikaw yun. Pero nakalagay nga sa plunder law, kahit ano pang sabihin mo, pagka pamilya kayo within first degree of consanguinity and affinity at nagbenepisyo kayo illegally, yun, plunder yan. Maliwanag. Saka, sabi nyo nga po, di ba, class B lang yung nila, yung lisensya.